Chinese leader Xi Jinping claims that Beijing is deeply concerned about the Israel-Iran conflict, saying that the conflict should be de-escalated as soon as possible. China's intentions, as usual, aren't really so clear here, especially given the mystery transport flights that last week occurred. Several Boeing 747s were spotted leaving China for Iran, and their exact flight routes were kind of mysterious there. Palihim na nagbibigay ng mga armas ang China sa Iran para durugin ang Israel. Isa na naman itong takot na galawan ng China para sumuporta sa bansang kalaban ng kanluran. Bakit kaya nila ito ginagawa? Bakit nila sinusuportahan ng Iran? At ano ang malalim nilang dahilan? At yan ang ipapaliwanag sa atin ni Paolo. Pero syempre, hihingi ulit ako ng isang like at subscribe para sa video na ito. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, back to the video. May kakaibang kilos na ngayon sa pagitan ng China at Iran. At hindi ito basta-bastang kilos. Sa mga nakaraang araw, ilang cargo planes mula China ang umalis, kunwari papuntang Europe. Pero ang totoo, hindi man lang sila nakarating sa European skies. Ganito ang pattern. Lilipad ang eroplano sa hilagang bahagi ng China, dadaan sa Pakistan at Turkmenistan, at paglapit nila sa border ng Iran, bigla silang nawawala sa radar. Hindi dahil crash o sira ang signal. Sinasadyang i-off ang tracking system para walang makaalam kung saan talaga sila pupunta. Pero obvious ang direksyon, Iran. At malinaw ang tanong, ano ang dala ng mga eroplanong ito? Ayon sa ilang military observers, posibleng mga armas. Particularly after we know that China was sending flights, cargo flights into Iran. What is on those planes? Yeah, we don't know, but we know this isn't good because those planes are turning off their transponders as they approach Iranian airspace. China is sending something it doesn't want the world to know. It could be ammunition, could be drones, pretty unlikely about that, but it also could be nuclear weapons. We just don't know. Unbelievable. You have a new op-ed on how Israel just ended China's power status in the Middle East. Very interesting. Yeah, if we go back to March 2023, it looked like China was going to drive the U.S. out of the region. That's the month where China brokered that deal between Saudi Arabia and Iran. Last year in July, China got 14 Palestinian factions to go to Beijing to sign what's called the Beijing Declaration, the Unity Pact. So we were sort of on the back foot, but with President Trump going to the region last month, that's really triumphal trip, and Israel targeting Iran, which is China's proxy. The Iranians don't think they're a proxy of anyone, but the Chinese think Iran is a proxy, and China's been fully supporting Iran's attack on Israel. So right now, China's policies in the Middle East are just in tatters. Ayon sa mga ulat, ang mga flight na ito ay nakalog bilang patungong Luxembourg. Pero kahit kailan, wala ni isang eroplano ang nakarating sa Europe. Misteryo ito. At hindi lang yon, ang ginagamit na aircraft, Boeing 747 freighters, karaniwang ginagamit sa pagdadala ng military equipment o gobyernong kargamento. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong cargo flights. Lalo pang lumalalim ang hinala na may kinalaman ito sa military assistance ng China para sa Iran. May ilang nagsasabing baka evacuation flights lang ito ng mga Chinese nationals na nasa Iran. May ilang gobyerno nga naman na gumagawa ng ganoon ngayon. Pero ang tanong, kung simple evacuation lang, bakit kailangan pang magsinungaling sa flight path? At bakit kailangan pang patayin ang transponder? Kaya napapaisip ang marami, ano ba talaga ang tunay na ugnayan ng China at Iran? Ang isang bagay na sigurado, China ang pinakamalaking energy consumer sa buong mundo. Yung mga factory nila na gumagawa ng halos lahat ng produkto, umaandar sa langis at gas. At halos lahat ng oil exports ng Iran, 70% ay diretso sa China. At dahil sa mga matitinding sanctions, ibinibenta pa ito ng Iran sa mas murang presyo. Noon pa man, Iran na ang pinakasinanksyon na bansa sa buong mundo, bago pa man magsimula ang giyera ni Putin. Ibig sabihin, wala na silang ibang pwedeng bentahan. Kaya't kung mawala ang rehimeng Iranian, malaking kawalan ito sa supply ng China. Kaya't kung totoo ngang may armas sa mga kargamento, hindi na dapat ikagulat. Posibleng ito ay suporta para siguraduhing hindi guguho ang gobyernong Iranian. Posibleng ito ay tulong para sa military response ng Iran. At dito pumapasok ang kasalukuyang missile strikes ng Iran laban sa Israel. Isang panibagong kabanata na dapat nating bantayan. Kaninang umaga, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa Israel. Tinamaan ng Iranian missile ang isang ospital sa Tel Aviv. Ang Soroka Medical Center
isang pampublikong pagamutan sa Southern Israel, ang naging target ng atake bandang alas 7 ng umaga. Makapal na usok ang tumakip sa buong gusali. Ayon sa mga saksi, suddenly we heard the explosion, Juma Abu Kush says. We knew it's very close to us. Debris fell from the ceiling. Throughout the day, patients were evacuated to nearby hospitals as others were discharged if their condition warranted. First responders surveyed the damage as political leaders came by to voice their opposition to the bombing. The Tola regime targeted this morning is a hospital with helpless, sick people. This is an extreme war crime, and they will bear the consequences. What's also important to note is that this is a place that there are both Israelis and Palestinians coming for care. There are Bedouins. When you walk around the compound of this hospital, there are still people in other areas. There are men wearing kippahs and women wearing hijabs. And it's an example of how this part of Israel lives, how they live side by side, and how there is a future. Today, Iran's foreign minister claimed his country was targeting an intelligence building near to the hospital. He provided no evidence to support that claim. Malala ang pinsala. Hindi ito basta gasgas sa pader. Halos gumuho ang ilang bahagi ng gusali. At kung mayroon mang military base sa paligid, hindi pa rin sapat iyon para bigyang katwiran ang pag-atake sa isang ospital. At hindi ito ang tanging masamang balita. Mas nakakaalarma ang bagong trend na lumilitaw nitong nakaraang 24 oras. Mas marami na ngayong missiles ng Iran ang nakakalusot sa depensa ng Israel. Ayon sa mga ulat, 35% ng mga missiles ay hindi nasasabat ng Iron Dome. Noong nakaraang araw, 70% ang success rate ng interception. Pero ngayong umaga, bumaba ito sa 65%. Ayon sa isang Israeli intelligence officer na nakausap ng NBC. Ginagamit ng Iran ang ilan sa pinakasopistikadong missiles nila. Mabilis, malayo ang abot, at mahirap hadlangan. Kaya mas kaunti na rin ang abiso bago tumama ang mga missiles. Dati, may 10 hanggang 11 minuto ang Israel para maghanda. Pero ngayon, 6 na minuto na lang. Ibig sabihin, mas mabilis na talaga ang mga bagong missiles. At habang bumibilis ang mga pag-atake, bumababa naman ang kakayahan ng depensa ng Israel. Ayon sa ilang eksperto, napapagod na ang Iron Dome system. At kung hindi ito maagapan, lalong lalala ang sitwasyon. Huwag kalimutan, may humigit kumulang 300 sundalong Amerikano sa Israel ngayon. Marami sa kanila ay bahagi ng mga air defense units na tumutulong sa pagpapatakbo ng mga missile shield system. Pero kahit may tulong mula Amerika, lumalabas na hindi sapat ito para hadlangan ang lahat. At ang problema, hindi lang technical. Financial din. Ang bawat interceptor missile ng Israel mula sa David's Sling hanggang sa Arrow 2 at Arrow 3 ay may presyo mula $1 milyon hanggang $3 milyong bawat isa. At yung mga galing sa US na THAAD missiles, umaabot sa $12 hanggang $14 milyong kada piraso. Hindi biro ang gastos. Isang missile lang mula Iran, kung makalusot, pwedeng makapatay. Pero kahit mahuli ito, milyon ang katumbas na presyo ng bawat pagtatanggol. Oo, totoo. Mula sa pananaw ng Israel, mas mura pa rin ang gumastos ng milyon-milyong dolyar para hadlangan ang isang missile kaysa hayaan itong tumama sa isang mataong lugar. Kasi kapag tumama ito, ang pinsala sa mga gusali, kalsada at pasilidad ay aabot sa daan-daang milyong dolyar. At higit sa lahat, may buhay na mawawala. Pero ito na ang nagiging problema. Ubos na ng ubos ang mga interceptor missile ng Israel. Ang bawat interceptor ay sobrang mahal dahil sobrang hirap itong gawin. Lalo na kapag bulto-bulto ang kailangan. Araw-araw na nagpapakawala ang Iran ng mga missile at araw-araw din ginagamit ng Israel ang kanilang stockpile para lang depensahan ang sarili. Hindi inilalantad ng Israel ang eksaktong dami ng kanilang interceptor missiles. Dahil kung malalaman ito ng mga kalaban, malalaman din nila kung ilang missile ang kailangang ipadala para makalusot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi walang hanggan ang supply nila. Darating ang punto na kailangang pag-isipan ng mabuti kung aling missile ang sasalagin at alin ang hahayaan nilang tumama. Pero hindi lang naman Israel ang may limitasyon. Ang Iran may hangganan din ang stockpile ng kanilang ballistic at hypersonic missiles. At hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga covert operation ng Israel sa loob mismo ng Iran para wasakin ang mga missile launch site nito. Ito na ang tinatawag nilang War of Attrition. Isang uri ng labanan kung saan pareho kayong umaasa na maubusan muna ng bala ang kabilang panig bago kayo. Kaya naman todo na ngayon ang Israel Defense Forces, IDF.
Umaasa silang sa loob ng ilang araw, makukumpleto na nila ang lahat ng layunin ng operasyon. Ang pinakaimportanteng layunin ng Israel, siguraduhing hindi kailanman makakagawa ng nuclear weapon ang Iran. Para magtagumpay sila, kailangan nilang sirain ang lahat ng nuclear facilities ng Iran. Kahit isa lang ang makaligtas, mabibigo ang buong operasyon. Kasi kahit pa masira ang iba, pwede pa rin itong simulan ulit mula sa natitirang pasilidad. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng Israel sa Amerika. Makialam na. At kung kailan iyon mangyayari, tila hindi pa rin sigurado. Kaninang umaga, mismong si President Trump ang nagsalita, binuweltahan niya ang ulat ng Wall Street Journal na nagsabing inaprubahan na raw niya ang military strike laban sa Iran. Ayon kay Trump, wala silang alam sa iniisip ko tungkol sa Iran. At sa press conference, nagsalita rin ang White House Press Secretary na si Caroline Leavitt. Narito ang pahayag mula mismo kay Trump. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Ang posisyon ng Iran? Makikipag-usap kami kung titigil muna ang pambobomba ng Israel. Ang sagot ni Trump, hindi pwedeng payagan ang kahit anong uranium enrichment sa loob ng Iran. Isang deadlock. Pareho silang naghahanap ng paraan palabas sa tensyon. Pero ang espasyo ng pag-uusap ay unti-unti nang lumiliit. Ang kasalukuyang offer ng Amerika, dalhin sa labas ng Iran ang uranium enrichment process. Pero ayon sa mga diplomat, ilang beses na itong tinanggihan ng Iran, kahit noon umiiral pa ang 60 araw na deadline. Sa nakaraang negosasyon, muling inulit ng Amerika ang kanilang alok sa Iran. Pwede ninyong ipagpatuloy ang inyong civilian nuclear program, pero hindi kayo pwedeng magpayaman ng uranium sa sarili ninyong bansa. Sa halip, dapat kayong bumili ng enriched uranium mula sa ibang bansa, tulad ng China. Pero matigas ang paninindigan ng Iran. Tinanggihan nila ang alok at nangakong magbibigay ng counteroffer bago sumapit ang Lunes. Ang problema, bago pa man dumating ang Lunes, umatake na ang Israel. Nagsimula ang Operation Rising Lion noong Sabado, kung tama ang pagkakaalala, kaya tuluyan nang nahinto ang negosasyon. At kahit sa gitna ng lahat ng kaguluhan at pagbagsak ng mga pasilidad nila, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Iran. Hindi rin nagpapahinga ang Israel, tuloy pa rin ang mga opensiba. Ngayong umaga lang, tumama ang Israeli airstrike sa isang heavy water reactor complex ng Iran na matatagpuan sa lungsod ng Arak. Base sa satellite images, makikita ang matinding pinsala sa pasilidad. At para patunayan ang kanilang ginawa, naglabas pa ng video ang Israel mismo ng nasabing pag-atake. Kasabay nito, may bagong ulat naman mula sa isang respetadong human rights organization na base sa Washington. Sila rin ang grupong naging accurate sa pagbibilang ng mga nasawi noong 2022 uprising sa Iran. Ayon sa kanila, sa loob lang ng isang linggo ng airstrikes mula sa Israel, 640 katao na ang napatay habang 1,400 ang sugatan. Sa mga nasawi, 263 ang kumpirmadong sibilyan at 154 ay mula sa security forces ng Iran. Ang iba ay patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan. Hindi lang yan, mahigit 130 Iranian citizens ang naaresto dahil sa paggamit ng social media at paglabag sa mga bagong online restrictions kaugnay sa giyera laban sa Israel. Sa panig naman ng Israel, ayon sa mga opisyal, 24 na tao na ang nasawi at mahigit 500 ang nasugatan dahil sa missile attacks ng Islamic Republic of Iran. Ngunit higit pa sa missiles ang gamit ng Iran sa digmaang ito. Isa pang malakas na armas nila, ang censorship. Matagal nang may censorship sa Iran, pero ngayon halos tuluyang pinatay na ng gobyerno ang internet sa buong bansa. Bago magsimula ang giyera, 80 to 90% ng populasyon ay may internet access. Ngayon, bumagsak na sa mas mababa sa 10%. Ayon sa gobyerno, ginagawa raw nila ito para hindi makakuha ng sensitive information ang Israeli intelligence. Ayaw raw nilang may nagpo-post ng video na pwedeng makasira sa kanilang pambansang seguridad. Pero sa totoo lang, mas malala pa rito ang nangyayari. Hindi na lang ito tungkol sa classified info. Wala nang access sa basic communication. Hindi makapagpadala ng WhatsApp message. Hindi makatawag, hindi makapag-post. Layon nitong pigilan ang mga mamamayan na malaman kung ano talaga ang nangyayari sa paligid nila.
Sa kabilang banda, pati ang Israel ay may bagong batas na tumatama rin sa impormasyon. Kakaboto lang ng kanilang parlamento ng panibagong batas na nagbabawal sa kahit sinong mamamayan na mag-record o mag-upload ng video ng missile interceptions o pagsabog ng missiles. Hindi na rin pwedeng mag-post ng larawan o footage ng mga sensitive at strategic locations. At higit sa lahat, ipinagbabawal ang foreign media na lumabag sa mga alituntuning ito. Ang kaparusahan, hindi lang multa, 20 hanggang 30 buwan ng pagkakakulong ang naghihintay sa sinumang lalabag. Sa huli, parehong panig, Iran at Israel ay gumagamit na hindi lang ng missiles kundi pati ng kontrol sa impormasyon bilang bahagi ng kanilang digmaan. Sa lahat ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw, mula sa mga airstrike sa nuclear sites hanggang sa mga missile attack sa ospital at sa tahimik pero delikadong negosasyon sa likod ng telepono, isang malinaw na pattern ang lumilitaw. Wala nang simpleng labanang militar ngayon. Ang digmaan ng armas ay sinasabayan na ng digmaan sa impormasyon, ekonomiya at kapangyarihang pampolitika. Mula pa lang nang magsimulang lumipad ang mga eroplano ng China na nawawala sa radar, malinaw na may gumagalaw sa likod ng mga eksena. Walang kumikibo ng diretso, pero ang kilos ng mga bansa ay nagsisigaw ng tensyon. Ang mga bansang dati ay nanonood lang mula sa gilid, unti-unti nang nadadawit. Ang digmaang ito ay hindi na lang sa pagitan ng Israel at Iran. Isa na itong laban ng mga interes alyansa at ambisyong pandaigdig. China, sa kabila ng pagiging tahimik, ay lumilitaw na may papel na hindi basta-basta. Ang mga palihim na flight papasok ng Iran, ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga bansang kontra-Amerika, at ang pagtatangkang i-extend ang impluensya sa Middle East, lahat ito ay senyales ng isang bansang gustong humalili bilang bagong superpower. Pero ang aksyon ng Israel laban sa mga proxy ng China, gaya ng Iran, ay nagsilbing babala. Hindi pa tapos ang Amerika at ang mga kaalyado nito. Iran, sa kabilang banda, ay parang isang bansang patuloy na lumalaban kahit sugatan na. Binumba na ang kanilang mga pasilidad, napatay ang daan-daang tauhan, at halos maputol na ang komunikasyon ng kanilang mamamayan. Pero nananatili silang matigas. Tumanggi silang tanggapin ang alok ng Amerika. Ayaw nilang ipalabas ang kontrol ng kanilang uranium. Ayaw nilang yumuko. Ngunit sa likod ng tapang ng rehimen, tahimik na naghihirap ang kanilang mga mamamayan. Hindi nila alam ang buong katotohanan. Hindi nila alam kung ilang buhay na ang nawala, ilang pasilidad na ang gumuho. Ang access sa internet ay halos wala na, ang social media ay tahimik na, at ang mga kabataan ay natatakot magsalita. Ang digmaang ito, para sa karaniwang Iranian, ay hindi lang tungkol sa Israel. Ito rin ay laban sa sarili nilang gobyerno. Israel, habang kinukundina ng ilan sa mundo, ay naninindigan pa rin sa layuning hindi na muling hayaan ang isang bansang kaaway na magtagumpay sa nuclear ambition nito. Para sa kanila, sapat na ang kasaysayan. Sapat na ang alaala ng mga nakaraan. Kung hindi nila gagawin ang mga hakbang ngayon, baka bukas ay huli na. Pero sa kabila ng lakas ng kanilang armas, pagod na rin ang kanilang depensa. Ang kanilang mga interceptor ay paubos na. Ang missile system ay halos hindi na makasabay. Ang digmaang ito ay nagsisimula nang ubusin hindi lang ang armas, kundi pati ang tibay ng loob ng mga sundalo at mamamayan. At ang Amerika, tahimik sa ibabaw pero abala sa ilalim. Si President Trump ay hindi pa nagbibigay ng pinal na desisyon. Ang mundo ay nakatingin kung kailan siya kikilos. May nagsasabing naghihintay lang siya ng tamang oras. May nagsasabing sinasadya niyang hayaan muna ang Israel na umabot sa sukdulan bago siya manghimasok para maging lehitimo ang anumang kilos militar. Ang negosasyon, bagamat tila patay na, ay bahagyang muling nabuhay. Isang simpleng tawag sa telepono, isang simpleng linya. Handa kaming makipag-usap kung titigil kayo. Walang pirma, walang kamay na nagkakamayan. Pero sa panahong ito ng digmaan, kahit ang katahimikan ay may ibig sabihin. Ang tanong ngayon, ano ang susunod? Kung hindi matutuloy ang negosasyon, may tatlong posibleng landas. Lalong lalakas ang opensiba ng Israel. Itutodo na nila ang lahat para sirain ang huling natitirang pasilidad ng Iran. Ang mga covert missions ay magiging open warfare. At kung hindi pa rin sapat, maaaring hilingin nila sa Amerika na sila na ang tumapos sa laban. Makikialam na rin ang Amerika sa oras na lumusob ang Iran sa mas matinding paraan o kung lalabas ang ebidensya ng tulong mula China, baka ito na ang dahilan para umatras ang White House sa diplomatic path. Biglang hihinto ang lahat dahil sa pagod, takot o presyon mula sa ibang bansa. Maaaring may ikatlong puwersa ang pumagitna, isang neutral na bansa o international organization na pipilitang ihinto ang lahat bago pa ito maging mas malala kaysa kahit anong nangyari sa rehiyong ito.
sa nakaraan. Sa kabuuan, isang bagay lang ang tiyak. Hindi ito basta giyera ng bomba at baril. Isa itong salpukan ng kontrol, impormasyon at pagkatao. Ang tanong na dapat itanong ng buong mundo ay hindi lang sino ang mananalo, kundi ilang inosenteng buhay pa ang kailangang mawala bago may tunay na magpakumbaba?